Good day, everyone. My name is Subijin M. Salagan from Bachelor of Arts in Economics. I am here to represent our report. Our report it's all about various planes in arts o iba't ibang antas ng sining. What is various plane in arts? Reading the image of the visual world. In understanding the art one must be able to read the visual world. For example, painting, sculpture, architecture, film, advertising image. As a text that conveys a complex of concepts, feelings, attitudes, moods, atmosphere, and value that derives from world views and ideologies, public or personal. One must also read the work to be able to evaluate it in terms of conveying signification, according to Alice Guillermo. She further said, with respect to the form of the work, there are several issues that have to be considered each visual art form, be it painting, pastel comics, illustration, and like has its own technical standard of excellence, and this depends upon the choice and use of medium with its particular properties and suitable techniques. But visual arts are not merely presented for visual aesthetics, but it allows the viewer to read the image presented. One has to begin with the basic premise that there are two interrelated aspects in the study of art. First is the specificity o pagtitiyak. It's particular language or vocabulary that has something to do with the medium technique and visual elements of art that constitute a distinct human knowledge. Second, it's a historical situation o makasaysayang sitwasyon, which are shaped by social, economic, and political forces. Everything mentioned above are needed to fully understand and appreciate the art. To fully understand the work of art, one must be understand various things that may lead to AC read the image. So, there are the title of the work, name of artist, medium and techniques, dimension or measurements, date of work, and provenance. First, title work o pamagat ng lumikha. Itinuturing ng maraming artista ang pamagat bilang mahalagang bahagi ng bawat piraso na kanilang ninilikha. Maaaring ihayag nito kung ano ang nasa isip ng artist habang ginagawa nila ang orihinal. O maaari itong magkwento sa mga salita na nagpapatingkad sa visual na epekto ng larawan. Ang mga pamagat ay maaaring magdagdag ng isang ganap na bagong dimension sa karanasan ng pagtingin sa sining. Name of artist o pangalan ng artista. Ito ang isang tao na lumikha ng sining tulad ng pagpipinta, eskultura, musika o pagsulat gamit ang mulat na kasanayan at malikhaing imahinasyon. Ang mga dakilang artista ng Renaissance, isang artista na dalubhasa sa mga watercolor, isang taong bihasa sa alinmang sining katulad ni Leonardo da Vinci, ang gumawa o nagpinta sa Mona Lisa. Name of artist. Another documentary information concerning the image is the name of the artist, particularly their biography. The following information must be supplied in addition to their names: generation the artist belongs, dominant artistic trends during their active years, name of their first, personal background and training, record, diaries, and published statements which may shed light on their art. Medium and technique. Ang medium ay maaaring tumutukoy sa mga materyales na ginagamit sa paggawa ng isang gawa ng sining tulad ng kahoy, pintura, tela, uling at iba pa. At tumutukoy din sa mga pamamaraan ng paglikha tulad ng eskultura, paint making, watercolor o pottery.
Ang mga sumusunod na dokumentaryo ay kailangan sa pagtukoy ng medium at technique, tukuyin kung ang medium ay akademiko o di akademiko. Masining na pagpapipilian tulad ng sa halo-halong media o multimedia. Matalim na kamalayan sa gawa ng sining sa mga tuntunin ng artistikong proseso na kinasasangkutan ng mga partikular na medium at pamamaraan, kilalanin ang partikular na uri ng materialis na ginagamit. Dimension of measurement. Ang dimension of measurement ay yun ang nakalista bilang taas, lapad at lalim sa pulgada o sentimetro. Ang mga pintura ay sinusukat sa pamamagitan ng taas muna na sinusundan ng lapad. Ang mga sculpture at tatlong dimensional na installation ay sumusukat sa pamamagitan ng taas, lapad at ilalim. Date of work. Ang pitsa ng gawaing natapos ay nagbibigay ng makasisayang konteksto ng gawain. Nagbibigay din ito ng impormasyon sa kung sa anong panahon ng pag-unlad ng artist ang akda at sa wakas, ang pitsa ng akda ay matatagpuan sa kasaysayan ng sining. Iyon ay nagsasabi kung ang likhang sining ay kabilang sa isang partikular na kalakaran, paalalan o kilusan. Provenance. Provenance refers to the history of the ownership of a painting or other work of art. Information about the ownership of a painting can come from a range of sources, including contemporary description, inventories of collection, inventory numbers on the paintings themselves, and auction sales catalogs. So the main reason for provenance is to provide a thread of historical significance of the artwork based on its history of ownership. Because a good provenance increases the value of painting, and establishing it may help confirm the date, artist, and especially for portraits, the subject of a painting. Understanding the work of art requires constant research. According to Guillermo, the meaning of an important work can grow with the time as viewing it become a process of continual discovery, which is part of the pleasure that art gives. Various planes have three levels of content in art. The three levels of content art is the semiotic plane, iconic plane, thematic plane. The three principal planes of reference are the frontal, horizontal, and the profile planes. These planes are mutually perpendicular. They provide a complete spatial frame of reference for the forms of the sculpture. Semiotic plane. The basic semiotics cover the elements and the general technical and physical aspect of the work, their semantics. Semiotics offers another way of analyzing image, be they found in artwork or another type of visual culture, like advertising. Semiotics is the study of signs, and semiotics, the basic unit is the signs. Signs are presentations that have meanings beyond what the literary presents. Iconic plane. Ang iconic plane ay tumutukoy sa mga visual na elemento ng pagpipinta, tulad ng mga figure, bagay at komposisyon sa The Old Guitar. Kasama sa iconic ang figura ng gitarista, ang gitara ng kanyang tinutugtog at kabuoang komposisyon ng pagpipinta na nagtatampok ng isang figura sa gitna ng canvas. Thematic plane. Ang pagpapakaugnay ng sining ay nangangahulugan na naghahatid ng pangkalahatang ideyang ito sa anyo ng visual ng sining, tulad ng pagpipinta, pagtatanghal, motion picture. Karaniwan ang mga tema ay pinapahiwatig at hindi hayagang inilalarawan. Maaaring iba-iba ang mga tema ayon sa buhay, lipunan, sa pagkakalahatan o kalikasan ng tao. Good morning, sir. Bago po ako magsisimula, nais ko muna pong magpakilala. Ako nga po pala si Teresa Sombrio at ito ang aking topic, Art History.
History studies art objects, historical development, and stylistic context, including paintings, sculpture, architecture, ceramics, furniture, and more, examining genre, design, format, and style. Art history is a discipline that studies visual arts, establishing artistic value for individual works and scrutinizing art objects, distinct from art criticism. The definition of art history is ang akademikong pag-aaral ng kasaysayan at pag-unlad ng pagpinta, eskultura, at iba pang visual ng sining. And the explanation of art history is ang pag-aaral ng sining mula sa buong mundo at mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, sumasaklan sa halos lahat ng aspekto ng kasaysayan at karanasan ng tao. Ito ay dahil tinitignan nito ang mga gawa ng sining hindi lamang bilang mga bagay, ngunit bilang isang paraan ng pag-unawa sa mundo at sa mga lipunan kung saan sila nilikha. Western art is sometimes referred to as art of Europe or European art because it encompasses the history of visual art in Europe. The definition of Western art, isang kasaysayan ng pagpipinta ng kanluran, ay kumakatawan sa isang tuloy-tuloy, bagamat nagugulo, na tradisyon mula noong unang panahon hanggang sa kasalukuyang panahon. Hanggang sa kalagitnaan ng ika-19 na siglo, ito ay pangunahing nababahala sa representasyonal at klasikal na mga paraan ng produksyon. Pagkatapos ng panahon, mas moderno, abstract at conceptual na mga anyo ang nakukuna ng pabor. And the explanation of Western art is ang panitikan, pagtatanghal at visual na sining ng Europa at mga rehiyong may kaparehong tradisyon pangkultura sa Europa kabilang ang Estados Unidos at Canada. Prehistoric period or a Paleolithic and Icon Age. The prehistoric art in this period started as mobile rock and cave painting. The definition of prehistoric period, isang prehistory ay tumutukoy sa yugto ng panahon bago ang kabihasnan at pagsulat. Marami tayong hindi alam tungkol sa prehistory dahil ang pre ay nangangahulugang noon at ang kasaysayan ay ang talaan ng mga kaganapan ng tao. Ang prehistory ay tumutukoy sa panahon bago umunlad ang sibilisasyon ng tao at nagsimulang isulat ang mga bagay. And the explanation of prehistoric period is noong may buhay ng tao, ang mga talaan ay nakadokumento ng aktibidad ng tao. Ito ay karaniwang ikinategorya sa tatlong arkeolohikal sa panahon. Ang panahon ng bato, panahon ng tanso, at panahon ng bakal. Yan lang po at maraming salamat. I am Leonard G. Sarti and I am under of Group 3 Reporters. My topic is about ancient Middle Period in 3rd millennium BC. Art in one form of another existed all over Europe, wherever there are people living, signs such as carving, decorated artifacts, and huge standing stone. Ini na mga panahon, ini na 3rd millennium BC sa Europe. Ang mostly ginagamit na art nila ngadto na lugar is like decorated artifacts, standing stone, yun mga artifacts na sa ila adto na mga panahon o yun mga bato na paghahimo nila na bisan uno na kay ila himuon sa bato, matao man, makayo kay amo yan ang isasabot ang na adto na panahon ma-express nila ang art, makita sa ila na may art nila sa ingon ani na pamaagi, sa ingon ani na bahin sa ila lugar. Amo yan siya na maghimo yan sila ng mga rebulto. That was isa nga ikapanghambog sa Europe sa una nga maipakita nila ang art sa pamaagi ana. Next is before 1800 Christian church influence.
The Christian Church significantly influenced European arts, fostering a renewed interest in mythological tales, heroes, and mythological creatures, reflecting the church history and influencing artwork. The Christian Church significantly influenced of European art. So, pasabot nan ini is ang mga Christian churches adto na mga panahon is na-influensyahan sila sa European arts like mythological tales, heroes, ilang mga heroes sa una nga giila sa mga kasimbahanan, and creature, kung ano ka creature ang simbahan sa una, that was influence of European art and reflecting the church history and influencing artwork. Pasabot nan ini is ang tanan nga na-influensyahan sa history sa yaon ng mga churches is amo yaon kibali na once na how diyon sa uban na simbahan sa ato na kapanahonan ko man na pagsud sa simbahan may ato makita na how diyon ingunana may cross ingunana sub sa time sa mga Christian churches sa Europe nga pati ang mga religion organization is na-influensyahan siya sa European arts. Bisan sa simbahan, bisan sa Christian church, makita mo ang influensya adto na time sa European arts. Next is influenced by politics. Pati ba ang politics of European is na-influensyahan ba sab sila ng art? European art has been influenced by secularism, politics, state patronage, and various period like classical, Byzantine, medieval, Renaissance, Baroque, Rococo, neoclassical, modern, and postmodern. Pati ba sa mga politics at that time is na-influensyahan ba sab sila ng European art? Kung mukadto ko kibali sa ila mga politics place is may makita mo sa ganito ng mga art na na-influensya nila sa ilang nga kapanahonan sa Europe yan. Kanaman ba ya dili da sa Christian churches, dili da sa European gayud, kundi pati ba ya sa mga politics na place sa ilang nga lugar at adto na time is na-influensyahan ba ya sab sila ng art sa European. Appreciation of Eastern art. Eastern art, also known as ASEAN art, has a rich history influenced by various culture and religions including Chinese, Indian, Korean, and Japanese art, with Mesopotamia being the oldest form. Eastern art, also known as ASEAN art. Inin ba yan Eastern is ilado ba ini sila na mayaman sila sa history of art. Tungod sa na-influensyahan nila by influencing various culture and religion. Tungod kay naka-influensya sila sa culture, values, and religion, including Chinese, Indian, Korean, and Japanese art. Amo ini ng mga lugar na included sa yaoy rich history sa art in Chinese, Indian, Korean, and Japanese. Amo ini sila mukadto ka sa ila mga lugar, makita mo sa ila na yaoy ila mga yaoy ila mga art na sikati, yaoy mga culture sa ila na ilado, well known, o mukadto ka sa ilang lugar, makita mo sa ngadto na way gid mo ikasaway ba na tungod kay yaka-influence sila ng rich history
sa ASEAN art.